Magandang umaga sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 11 December 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Kronika chapter 10. Nahati ang kaharian. But before that, magpasalamat muna tayo kay Father God at nalakad natin lahat ng lalakarin kahapon. walang hindrances talaga guys. Smooth yung ating mga lakad at natapos natin ng maaga. So thank you Father God, thank you sa lahat ng paggabay, thank you sa lahat ng protection, at thank you sa lahat ng blessings. Okay, basa na tayo guys. Nahati ang kaharian, Ikalawang Kronika chapter 10 verse 1. Yung date ba ng December na nasabi kong verse 11. Okay, Ikalawang Kronika chapter 10 verse 1. Pumunta sa Shechem si Rehoboam sapagkat nagtipon-tipon doon ang buong Israel upang gawin siyang hari. Verse 2, nang mabalitaan iyon ni Jeroboam, anak ni Nebat, na pumunta sa Ehipto upang tumakas kay Haring Solomon, ay umuwi na ito. Verse 3, ipinasundo siya ng mga lipi sa hilaga at sama-sama silang pumunta kay Rehoboam. Sinabi nila, verse 4, binigyan po kami ng mabigat na pasanin ng inyong ama, kung pagagaanin po ninyo ang pasanin na aming dinadala, paglilingkuran namin kayo. Verse 5, sinagot sila ni Rehoboam, bigyan ninyo ako ng 3 araw upang pag-isipan ng inyong kahilingan, saka kayo bumalik at umalis ang mga tao. Verse 6, sumangguni si Rehoboam sa matatandang tagapayo na naglingkod sa kanyang ama nang ito'y nabubuhay pa. Itinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin, sabihin sa mga tao. Verse 7, ganito ang sabi ng matatanda, kapag magiging mabait kayo sa mga taong ito at pagbibigyan ninyo sila sa kanilang kahilingan, paglilingkuran nila kayo ng tapat habang panahon. Verse 8, ngunit binaliwala ni Rehoboam ang payo ng matatanda, sa halip sumangguni siya sa kanyang mga kababata na ngayon mga tagapayo niya. Verse 9, tinanong niya ang mga ito kung ano ang dapat niyang isagot sa mga taong humiling na pagaanin ang pasaning ipinataw sa kanila ng kanyang ama. Verse 10, ganito naman ang sagot ng mga kabataan, sabihin mo sa kanila na ang inyong ama ay naging mahina. Verse 11, dagdagan mo pa ang pahirap sa kanila kung ilatigo ang panghampas sa kanila noon ng iyong ama, ngayon ay gawin mong tinik na bakal. Verse 12, nang ikatlong araw bumalik nga si Jeroboam at ang mga taong bayan ayon sa sinabi sa kanila ni Rehoboam. Verse 13, taliwa sa payo ng matatanda, mabagsik ang sagot niya sa mga tao. Verse 14, ang sinunod niya ay ang payo ng mga kabataan, sinabi niya, kung mabigat ang sabayan niyo ako guys. Verse 14, ang sinunod niya ay ang payo ng mga kabataan, sinabi niya, kung mabigat ang pinapasan sa inyo ng aking ama, daragdagan ko pa iyan. Kung hinagupit niya kayo ng latigo, may tinik na bakal naman ang ihahagupit ko sa inyo. Verse 15, hindi na dininig ng hari ang karaingan ng bayan, pinahintulutan iyon ng Diyos na si Yahweh upang matupad ang kanyang sinabi sa pamamagitan ni Ahiyas na taga-Shiloh tungkol kay Jeroboam na anak ni Nebat. Verse 16, nang hindi sila pakinggan ng hari, sinabi nila, umuwi na tayo o Israel. Ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ng anak ni Jesse? Bahala ka na sa buhay mo, Rehoboam. At umuwi na ang mga mamamayan ng Israel. Verse 17, ngunit naghari si Rehoboam sa mga Israelitang naninirahan sa mga bayan ng Juda. Verse 18, sinugo ni Haring Rehoboam si Adoram, ang tagapangasiwa ng sapilitang paggawa sa 10 lipi ng Israel, ngunit binato siya ng mga ito hanggang mamatay. Kaya't nagmamadaling sumakay sa karwahe si Rehoboam upang tumakas patungong Jerusalem. Verse 19, magmula noon patuloy na naghimagsik sa paghari ng angkan ni David ang 10 lipi ng Israel na nasa hilaga. Kaya minsan guys, maganda rin talaga na yung tagapayo ng ating mga leader, ang tagapayo ng ating presidente, ay dapat
may karunungan, may awa, mayroong yung bang magagaling dapat na tagapayo para magiging maganda rin ang pagsiservisyo sa ating bansa. Nasa mga advisor din ang ikabubuti. Katulad yan, yung advisor ni Rehoboam, yung kabataan lang naman na sa kanya, hindi maganda magpayo. Nandito na tayo sa ikalawa, kasi hindi niya sinunod yung mga matatandang payo sa kanya Sinunod niya yung mga kababata niya. Nandito na tayo sa ikalawang aklat ng Kronika, chapter 11, ang propesiya ni Simayas. Ikalawang Kronika, chapter 11, verse 1, pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mga lipi ng Juda at Benjamin. Pumili siya ng 180,000 mga Hose na mandirigma upang salakayin ang 10 lipi ng Israel at ibalik sila sa kanyang kapangyarihan. Verse 2, ngunit sinabi ni Yahweh kay Propeta Simayas. Verse 3, sabihin mo kay Rehoboam na anak ni Solomon at hari ng Juda at sa kalahat ng mga Israelitang taga-Juda at Benjamin. Verse 4, na ganito ang ipinapasabi ni Yahweh. Huwag na ninyong salakayin ang inyong mga kapatid, hayaan na ninyo silang makauwi sa kanilang tahanan. Ako ang may kagustuhan nito. Sinunod nga nila ang ipinasabi ni Yahweh, nag-uwian na sila at hindi na nila dinigma si Jeroboam. Pinaligiran ng pader ang mga lungsod. Verse 5, sa Jerusalem tumira si Rehoboam at pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod na ito sa Juda at Benjamin. Verse 6 to 10, Bethlehem, Etam, Tekoa, Bethsor, Soko, Adulam, Gat, Marisa, Zip, Adoraim, Lakis, Azekah, Zora, Aijalon, at Hebron. Verse 11, pinatibay niya ang kuta ng mga ito, nilagyan ng kanilang pinuno at mga imbakan ng pagkain, langis at alak. Verse 12, naglagay rin siya ng mga sibat at mga panangga sa mga nasabing lungsod. Pinatibay niyang mabuti ang mga lungsod na ito sa ganitong paraan na panatili niya sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang Juda at Benjamin. Pumunta sa Juda ang mga pari at Levita. Verse 13, nagdatingan ang mga pari at mga Levita mula sa lahat ng panig ng Israel upang maglingkod kay Rehoboam. Verse 14, iniwan nila ang kanilang mga pastulan at mga ari-arian upang manirahan sa Juda at sa Jerusalem sapagkat inalis sila ni Jeroboam at ng mga anak nito bilang mga pari ni Yahweh. Verse 50, sa halip naglagay si Jeroboam ng kanyang mga sariling pari para sa mga sagradong burol, sa mga satiro at sa mga riboldong guya na ipinagawa niya. Verse 16, subalit mula sa lahat ng lipi, may mga tapat na lingkod si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sila ay sumunod sa mga pari at mga Levitang pumupunta sa Jerusalem upang maghandog kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Verse 17, dahil dito pinatatag nila ang kaharian ng Juda, pinatibay ang kapangyarihan ni Rehoboam na anak ni Solomon sa loob ng 3 taon sapagkat sumusunod sila sa magagandang halimbawa ni David at ni Solomon. Tayo sa ikalawang Kronika, chapter 11, verse 18, ang sambahayan ni Rehoboam. Ikalawang Kronika, chapter 11, verse 18, na pangasawa ni Rehoboam si Mahalat na anak ni Jerimoth at ni Abihail, anak ni David si Jerimoth, at si Abihail naman ay anak ni Eliab na anak ni Jesse. Verse 19, sina Jeo, si Marias at Zaham ang mga anak na lalaki ni Rehoboam kay Mahalat. Verse 20, na pangasawa rin ni Rehoboam si Maaka na anak ni Absalom at ang mga anak nila ay sina Abias at Ziza at Selomit. Guys, si Absalom kapatid yan ni Rehoboam, so pamangkin niya si Maaka. Tapos ito namang si Mahalat, anak ni Jerimoth at ni Abihail. Kaya na guys ng family tree nila, basta noong araw pinapayagan sila kahit magkakamag-anak.
Kahit magkakamag-anak sila mag-asawa pwede. Okay, nandito na tayo sa verse 20 na pangasawa ni Rehoboam si Maaka na anak ni Absalom at ang mga anak nila ay sina Abias, Atay, Ziza at Silomit. Verse 21, mahal na mahal ni Rehoboam si Maaka na anak ni Absalom, higit sa iba niya mga asawa at asawang lingkod. 18 ang asawa niya at 6 na po ang kanyang asawang lingkod. Ito guys, 18 ang asawa niya tapos 6 na po ang kanyang asawang lingkod. So, ibig sabihin 78 lahat. 28 ang naging anak niyang lalaki at 6 na po naman ang mga babae. Verse 22, sapagkat gusto ni Rehoboam na si Abias ang maging hari, pagkamatay niya, inilagay niya itong pinuno at pangunahin sa kanyang mga kapatid. Ulitin ko yung verse 22. Sapagkat gusto ni Rehoboam na si Abias ang maging hari, pagkamatay niya, inilagay niya itong pinuno at pangunahin sa kanyang mga kapatid. Verse 23, ipinadala ni Rehoboam ang kanyang mga anak na lalaki sa iba't ibang lugar sa lupain ng Juda at Benjamin sa mga lungsod na napapaligiran ng pader. Binigyan niya sila ng lahat nilang kailangan at inihanap ng mga asawa. So, yung pag-aasawa nila guys, pa rin yung, alam mo yung, kahit hindi gusto ng tapos yung pinagkakasundo. Pinagkakasundo ng mga magulang. Bye everyone, God bless.